So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miet Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is November 11, 2025 and our topic is all about mabilis bang magalit si Lord. So, our concept is all about the wrath of God. So, yung poot o wrath ng Diyos ay ang banal at makatarungang tugon niya laban sa lahat ng kasalanan. So, hindi ito tulad ng galit ng tao na madalas ay padalos-dalos at makasarili. So, ang galit ng Diyos ay mahinahon, ngunit matuwid dahil lumalaban ito sa lahat ng bagay na sumasalungat sa kanyang kabanalan. So, sa Biblia, ipinapakita ang galit ng Diyos laban sa kasamaan, sa mga hindi nagsisisi, at sa mga huling paghuhukom. Ngunit sa kabilang nito, ang galit ng Diyos ay nagpapakita rin ng kanyang awa dahil si Jesus ang tumanggap ng kanyang poot sa krus upang tayo ay maligtas. So, our Bible readings for today is all about John chapter 3 verse 36, English version. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay at ang galit ng Diyos ay nananatili sa kanya. So, dadaon na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the wrath of God is holy and just. So, yung poot ng Diyos ay hindi basta-basta emosyon lamang, kundi isang bahagi po ng kanyang kabanalan. So, laban ito sa lahat ng kasalanan at kasamaan dahil hindi siya pwedeng manahimik sa mali. So, ipinapakita nito na si God ay patas at tapat sa kanyang mga hatol. Second, the wrath of God is consistent with love. So, ang galit ng Diyos ay hindi kabaliktaran ng kanyang pag-ibig, kundi bunga nito. So, dahil mahal niya tayo, is ayaw niyang manatili tayo sa kasalanan na nasisira natin or nasisira sa atin. So, ang kanyang galit ay paraan para ipakita na may malasakit siya at nais niya tayong bumalik sa kanya. And lastly is the wrath of God is satisfied in Christ. So, sa krus, si Jesus ang tumanggap ng poot ng Diyos na dapat ay para sa atin. So, siya yung nagsakripisyo or naging sakripisyo upang tayo ay mapatawad at magkaroon ng bagong buhay. Kaya't ang sino mang nasa kay Kristo ay hindi nahatulan ng Diyos. So, tatako na tayo sa ating application. So, yung first application is fear God who will just judge all sins with wrath. So, dapat tayo magkaroon ng banal na takot sa Diyos dahil siya ay makatarungan. So, walang kasalanan po ang makakaligtas sa kanyang hustisya. So, ang takot na ito ay magdadala sa atin ng tunay na pagsisisi at kabanalan. Second is fight injustices knowing God is just. So, kapag nakakita tayo ng mali o pang-aapi, huwag tayong manahimik. So, lumaban tayo sa tama dahil alam nating si God ay makatarungan at hindi siya papayag sa kasamaan. So, sa paggawa natin ng tama is pinapakita natin yung karakter ng Diyos sa And lastly is face God with the righteousness of Christ. So, syempre, hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos sa sarili nating kabutihan. So, si Jesus lamang yung dahilan kung bakit tayo tatanggapin ng Ama. So, sa araw-araw is magtiwala tayo sa katwiran ni Kristo at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. So, let's go to our last part, which is our discussion. In our discussion, takas about how does understanding God's wrath help us appreciate Christ's saving work on the cross. So, kapag naunawaan po natin kung gaano kabigat yung galit ng Diyos laban sa kasalanan, is mas lalo nating maintindihan kung gaano kalaki yung ginawa ni Jesus para sa atin. So, dapat tayo sana ang tatanggap ng parusa, pero pinasan niya iyon sa krus dahil sa kanyang pagmamahal. So, kaya't ang pag-alam sa puot ng Diyos ay hindi para matakot lang, kundi para mas ma-appreciate natin ng kanyang awa, biyaya at kaligtasan. So, natutunan ko na si Lord ay hindi madaling magalit tulad ng tao, kundi siya ay matuwid at mapagpasensya. Ngunit kapag patuloy nating nilalabanan siya, darating yung hustisya niya sa tamang oras. So, kaya kung gusto nating mamuhay ng may takot at paggalang sa Diyos at pasalamatan si Jesus sa araw-araw dahil siya ang tumanggap ng galit na dapat ay para sa atin. So, let's pray po, Lord God. Maraming salamat po dahil kahit kayo ay makatarungan at may galit laban sa kasalanan, pinili ninyong ibuhos ang puot ninyo kay Jesus sa halip na sa amin. Lord God, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at tulungan niyo po kaming mamuhay ng may kabanalan at pasalamat. Naway lagi naming maalala na dahil kay Kristo, ligtas kami sa iyong puot at tinanggap sa iyong pag-ibig. In Jesus' name we pray. Amen.